1. Mga sirang orasan. Sino rito ang mahihilig bumili ng mga antigong mga gamit kagaya ng mga relo? Sabi sa pamahiin, mag-ingat ka sa mga antigong orasan na hindi gumagana kung bigla itong tumunog. Sinasabing malapit na raw ang kamatayan. Ang pagpapanatili ng mga sirang bagay sa paligid mo ay itinuturing din na masamaang feng shui. Ito ay isang palatandaan na ang iyong bahay at kaluluwa ay may mga kalat na dapat daw linisin. So, sa atin naman, sa totoong buhay naman din, kahit hindi naman kasabihan, hindi naman din siguro natin na naisin na makita mo na nakadisplay pa dyan ng mga bagay na sira na gaya nga ng relo or kahit anong klase ng bagay. Pangalawa, alitap-tap. Maari mong isipin na ito ay maganda kapag ang iyong mga anak ay nagdala sa bahay mo ng isang garapon ng mga alitap-tap. Ngunit dapat mag-ingat ka ayon sa pamahiin. Dahil ayon sa Victorian na pamahiin, kapag ang isang alitap-tap o ang umiilaw na kulisap ay pumasok daw sa iyong tahanan, nangangahulugan daw ito na may isang taong mamamatay soon. So, sino na rito ang naka-experience or naniniwala sa ganitong klase ng pamahiin? Walang buhay na dekorasyon yung mga tuyong bulaklak. Maging ito man ay florera ng mga bulaklak or mga pinutol na bulaklak or kahit na isang seashell, ang mga patay na bagay sa bahay ay maaring magdala sa iyo ng masamang kapalaran. Or yung palakol. Ang ilang mga alamat ay pinangahawakan na ang pagdadala ng isang palakol sa bahay ay maaaring magdala ng kamatayan. Pero sa totoong buhay naman, maaari tayong lahat na sumang-ayon na ang isang palakol ay hindi ligtas na nakalagay o nakakalat sa paligid ng ating bahay. Dahil maaring maging sanhi pa ito ng aksidente, lalo kung may mga bata sa inyong bahay. Panglima, lumang walis. Kung lilipat ka raw sa isang bagong bahay, huwag mo nang dalhin ang mga walis na ginamit mo na sa iyong dating tirahan. Dahil ayon sa alamat, ang isang lumang walis ay wawalisin daw nito lahat ng good luck. At syempre, hindi lamang ito isang kasabihan, kung ding maging sa totoong buhay din ay hindi naman siguro natin gusto ang paggamit ng mga lumang kagamitan sa paglilinis ng mga bagong bagay. Dahil nga maaring magdala ng mga peste or dumi mula sa ating dating tirahan. Kaya hindi naman siguro isang masamang ideya kung magsisimula ka na gumamit ng isang bagong walis sa iyong bagong tahanan. Pamahiin man ito or hindi. Pang-anim, isang asarol or garden hose. Hindi ito nakamamatay, ngunit ang pagdadala ng isang asarol sa loob ng bahay ay maaring magdala ng masamang kapalaran. Kung hindi mo ito sinasadyang makapagdala ka ng isa sa loob ng iyong bahay matapos natapusin ang iyong mga gawain sa pag-garden, mas mahusay raw na maglakad ka ng paatras sa parehong pintuan na iyong pinasukan upang subukan at baliktarin ang masamang kapalaran. At gaya ng palakol, hindi rin magandang tignan kung magpapasok ka ng isang asarol sa loob ng iyong bahay. Maaari pwede mo siyang lagay sa inyong bodega o sa isang lugar na mas safe at hindi nakakalat. 7. Pula at puti na bulaklak. Ang pula at puting bulaklak ay tinuturing na bad luck. Siguraduhin gawin ang iyong mga bouquets na mga may maraming magkakaibang mga bulaklak or panatilihin na lamang lahat ng ito sa isang kulay. Dahil ayon sa Victorian na pamahiin, ang pagdidisplay lamang ng pula at puting mga bulaklak na magkasama sa isang florera ay nangangahulugan daw na magkakaroon ng kamatayan soon. Number 8. Ibon sa bahay. Kung ang isang ibon ay lumipad sa isang bukas na bintana, malawakan na pinaniniwalaan na ito ay bad luck. Madalas na nagsisignal ng isang kamatayan sa pamilya. Para sa higit na pag-iingat, huwag mo na rin ipakilala ang mga ito bilang mga alagang hayop or pandekorasyon na form bilang mga burloloy. Number 9. Isang bukas na payong. Madalas na sinasabi na ang pagbubukas ng isang payong sa loob ng bahay ay bad luck ayon sa pamahiin na nagmula pa sa alamat ng Ehipto pati na rin ang mga Norse tradisyon.
Kapag nagpasok ka raw ng isang bagay na nagpoprotekta sa iyong katawan mula sa ulan, iniinsulto mo daw ang iyong home's guardian spirit sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na ang kanilang proteksyon ay hindi kayang putulin ito. Masamang kapalaran man o hindi, nararapat lamang na mag-ingat tayong magpasok ng isang bukas na payong sa loob ng ating bahay dahil maaari nga tayong makatusok ng mga mata dahil lamang sa bagay na ito. Number 10, mga eksena ng pagkasira. Ang ilan ay naniniwala na ang pagpapakita or pagdi-display ng isang painting o litrato pagkatapos ng isang natural na kalamidad, pagkawasak ng barko o labanan ay maaaring magdala ng pagkabalisa sa iyong sambahayan. Number 11, cactus. Maaari silang maging cute, trendy at mahusay para sa mga brown thumbs. Ngunit ayon sa mga alituntunin ng feng shui, ang mga matitinik na halaman katulad ng cactus at thorny acacia ay bad luck at maaring humantong sa pagtatalo sa iyong tahanan. Number 12, salamin. Habang nais mo ang pagtingin ng iyong lipstick sa iyong paglabas sa pintuan, may mga ilang tradisyon naman na naniniwala na ang mga salamin ay maaring nakawin ng iyong kaluluwa. At ayon sa feng shui, ang isang salamin na nakaharap sa kama ay maaring humantong sa mga problema sa relasyon. Kung hindi mo raw ito maiiwasan ang paglalagay ng salamin sa iyong kwarto, ay takpan na lamang ito ng kortina or tela kapag ikaw ay matutulog na. Number 13, magulong higaan. Ang isang kawikaang Amerikano ay nagsasabi na ang pag-iwan sa iyong kama ng magulo ay maaring humantong sa isang hindi magandang pagtulog sa gabi. At syempre, maging totoo tayo na hindi talaga magandang tignan ito guys kapag iniwan mong magulo ang higaan mo. Number 14, leaning ladder. Ang mga hagdan ay may kanyang lugar, pero ang paglalakad sa ilalim nila ay bad luck. Ang pinagmulan ng alamat na ito ay hanggang sa ngayon ay pinagtatalunan pa rin. Maaring ang ugat nito ay mula sa tradisyon ng mga Kristiyano, kung saan ang paglalakad sa isang tatsulok form ng isang nakasandal na hagdan ay makikita bilang pagsira sa Holy Trinity. Ang isa pang posibilidad ay ang hugis ay kahawig ng mga galaw sa medieval. Ang isang mas practical na pag-aalala ay marahil ay hindi lamang ligtas na maglakad talaga sa ilalim ng isang unattended na hagdan. Ang magandang gawin mo ay ilabas ang iyong hagdan kapag katapos ka na sa iyong ginagawa or pagkatapos mo na itong gamitin. At ang last, ang rocking chair. Kung gumagamit ka ng iyong upuan na tumba-tumba ay walang problema, ngunit sinasabi ng mga alamat ng Irish na ang isang walang laman na upuan na tumba-tumba ay nag-aanyaya sa mga masasamang espiritu sa iyong tahanan. At kapag daw ito ay gumagalaw ng mag-isa, tignan mo, dahil naroon na raw ang masamang espiritu at ang kamatayan ay maaaring maghintay. Nakakatakot naman ang pamahiin nito, pero di ba madalas natin itong napapanood sa isang mga palabas sa mga horror movie. Pero siyempre, nasa inyo pa rin naman yan kung paniniwalaan nyo.